Madaming panahon na ang nakalipas, ang Dune ay tinatawag ding Spice Planet, ang Fremen ay tinawag na Freemen, mga prisoners na dinala sa Dune World upang magtrabaho para sa spice operation ng Hoscanners, kapalit ng pagbawas sa kanilang sentensya. Sa kasalukuyang panahon, ang mga Fremen na nakatira sa disyerto ng Dune ay literal na puspos ng spice, na nagreresulta sa pagbabago ng mga mata. Ang mas mayayamang mamamayan ng Imperium at ang mga miyembro ng Great Houses ay kumukonsumo ng kunti lamang na spice bilang bahagi ng kanilang dieta upang makinabang mula sa mga geriatric na katangian. Ang Harkonnen ay hindi inilalantad ang kanilang mga sarili sa spice sa parehong dami ng kinukonsumo ng Fremen. Ito ay ikalawang bahagi ng kwento ng Dune. Si Paul at ang kanyang ina na si Jessica ay nagpatuloy ng paglalakbay kasama ang mga Fremen. Si Chani ay may mga pagdududa tungkol sa mga paniniwala at propesya ng relihiyon ng Fremen. Si Stilgar, isang bagong Fremen na kaalyado ni Paul, ay lubos na naniniwala na si Paul ay ang Lisan al-Gaib, isang propeta mula sa Ibayo. Nakikita ng iba si Paul bilang isang mesaya. Lingid sa kaalaman ng Fremen, si Jessica at si Ben Gesserit ang nag-orkestra sa mga kaganapang ito. Inaako ni Jessica ang papel ng pinakamataas na mangangaral ng Fremen. Samantala, ang tanging ambisyon ni Paul ay sumali sa Fremen bilang isang mandirigma, na hinimok ng kanyang pagnanais na talunin ang mga Harkonnen at makapaghiganti para sa pagkamatay ng kanyang ama. Ginagabayan ni Chani si Paul sa mga masalimuot na buhay ng Fremen. Habang si Paul ay nagiging mahusay sa kanilang mga pamamaraan, siya ay lalong pinapurihan bilang isang mesaya. Sa kabila ng kanilang lumalagong ugnayan batay sa paggalang sa isa't isa, ang kanilang relasyon ay pinipigilan ng pagiging mesaya na inaasahan ng mga nakapaligid kay Paul. Ang kanyang husay sa pakikipaglaban at lumalagong mga kakayahan, ay nagpapatunay na siya ay mahalaga upang maging matagumpay ang pakikibaka ng Fremen laban sa Harkonnens. Habang nakikilala si Paul sa pamamagitan ng nakakagambalang mga operasyon at pag-atake sa mga sundalo ni Rabban na kumukuha ng spice. Habang tumataas ang tensyon, nakaharap nila ang pamangkin ni Harkonnen, na si Feyd-Rautha, na nang-aagaw sa pamumuno ng Dune at nagpapatindi ng paglaban sa Fremen. Ang Fremen ay umatras patimog patungo sa kuweba ng mga relihiyosong panatiko. Nang makarating si Paul sa kanila, ganap niyang tinanggap ang kanyang nakatakdang tungkulin bilang kanilang mesaya, na nagdulot ng lamat kay Chani. Si Paul ay muling nakipagkita sa kanyang inaakalang patay na tagapagturo, si Gurney, na nagbubunyag ng mga sandatang atomic nuclear bomb ni House Atreides. Nagtatakda ito ng yugto para sa isang mapangwasak na digmaan sa pagitan ng Fremen at mga puwersa ng Harkonnen. Sa gitna ng tumitinding labanan, nagpadala si Paul ng mensahe sa emperor na nagbubunyag na siya ay buhay at pinamumunuan ang Fremen bilang Muad'Dib. Dumating ang emperor sa Dune sa tamang oras para sa huling labanan. Niyanig ng mga pagsabog ang kapaligiran, habang sakay ng mga higanteng uod ang Fremen na nakikipaglaban. Habang si Paul ay nakapasok sa sasakyang pangkalawakan ng emperor. Sa isang matinding paghaharap, pinatay ni Paul si Baron Harkonnen. Habang pinatay ni Gurney si Rabban, nag-aatubili, itinaguyod ng emperor si Feyd-Rautha laban kay Paul sa isang mapagpasyang tunggalian upang matukoy ang hinaharap ng imperyo. Sa isang tense at dramatikong labanan, si Paul ay nagwagi, na nagpilit sa emperor na kilalanin ang otoridad ni Paul. Hiniling ni Paul ang pagbibitiw sa emperor at ipinanukala ang pagpapakasal kay Irulan bilang tanda ng kapayapaan. Si Chani ay nalulungkot, naaalala ang mga sinabi ni Paul na mamahalin niya ito, habang humihinga. Gayunpaman, habang ang ibang mga marangal na tao ay nagtitipon sa orbit, tumanggi silang kilalanin si Paul bilang ang nararapat na emperor. Kaya, sina Paul at ang Fremen ay naghahanda para sa napipintong labanan, isang digmaan na ngayon ang nagbabadya, na tinutukoy ang pamumuno at kontrol ng kalawakan sa Dune. Nadurog ang puso at galit na galit, umalis si Chani ng mag-isa, natupok ng kanyang emosyon.